قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako ay nakikiramay sa inyong lahat sa pagka-shahid ng pinakamamahal nating anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ang Fatimah az-Zahra alaiha salam. At ay nakikiramay sa Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtitipon na ito. Naway isa to sa maging dahilan na ay pakita natin yung pagmamahal natin sa Fatimah alayha salam. Inshallah, yung may mga exam ay pumasa sila, hindi lang dito sa mundo, pati rin sa iyong mga inshallah. At alam natin ng Fatimah az-Zahra alayha salam, walang duda na maraming mga ayat, mapatafsir man o ta'wil ng Quran, ito ay nagpapaiwatig sa kahalagahan o padila ng Fatimah az-Zahra alayha salam. Tulad ng mga ayat ng Ayatul Mubahala, Ayatul Tatahir, Surah Kawthar, kaya Surah Al-Hata, yung sabi nila Suratul Insan. At marami ding mga riwaya na mula sa Ma'sumin alayhi afdalus salati wassalam. Ang mga riwaya na to ay hindi lang makikita sa mga Shia, bagkus ito din ay makikita natin sa mga kapatid nating Ahlus Sunnah wal Jama'ah. At itong mga riwaya na to ay hindi lang mga ordinaryo, bagkus ito ay sabi nila sa Parsi binadhir. O ito ay unique, ito ay kakaiba ng mga riwaya. Bilang panimula, tayamunan wa tabarrukan, tayo ay magbigay ng mga ilang mga riwaya mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dahil ang pagbibigay ng mga riwaya na to ay isang may tuturing natin na ibada, at the same time ito din ay nagbibigay ng liwanag sa isang majlis, at isa to sa mga paraan para buhay natin ang amar ng Ahlul Bayt alaihi afdalus salati wassalam. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi afdalus salati wassalam, sobrang kakaiba ng riwaya na to. Sinabi ng propeta, inna ibnati Fatima mala'u Allahu kalbaha wa jawariha imanan ila mushashiha fatafarragat bi ta'atillah. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, katotohanan ang anak kong babae ng Fatima Zahra alaihi afdalus salati wassalam, mala'u Allahu qalbaha, pinuno ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso, wa jawariha ay yung mismong pagkataon ng Fatimah az-Zahra ng iman, ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at yun ang naging dahilan ang buong pagkatao ng Fatima ay isang taat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, law kana al-husnu shakhsan, kung sakali ang isang pagiging mabuti, yung pagiging husn, ay magkatawang tao, isang shakhs, lakanat Fatimah. Lakanat Fatimah. Ito tulad ng Fatimah az-Zahra alaiha salatu wassalam. Pero hindi lang yun lang sinabi ng propeta, bagkus sinabi niya, bal hiya a'adam. Bagkus ito ay mas igit pa sa sinasabi na nakuma yung husn na yan. Bakit? Sinabi ng propeta, inna Fatima ibnati khairun ahli al-ard unsuran wa sharafan wa karaman. Dahil ang anak kong Fatima alayhi afdalus salati wassalam ay mas mabuti sa lahat ng mga tao dito sa mundo pagdating sa unsuran, yung lineage ng propet ng Fatima,
kung saan yung ugat ng Fatima, yung pagiging karama, yung syarafa, yung pagiging, yung anong meron sa propeta ng Fatima alayhi salatu wassalam. Alam natin na ang Maryam ay isa sa mga sayyidatun nisa. Ngunit sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa amma ibnati Fatima fa innaha sayyidatun nisa'il alamin min al-awwalin wal akhirin. Ang Maryam ay isa siya sa mga sayyidatun nisa'il alamin, ngunit fi zamaniha, doon lang sa panahon niya. Ngunit ang Fatimatuz Zahra ay sayyidatun nisa'il alamin at minal awwalina wal akhirin. Ngayon yun ang mga tabarrukan natin na mga riwaya na tumutukoy sa Fatimatuz Zahra alayhi salatu wassalam. Ngayon papasok tayo sa pinakapaksa natin kung saan, kung itong asal na to, itong prinsipyo na to ay makamtan natin, makuha natin, ito ay maghatid sa atin ang kaginahawan dito sa mundo at sa Yawmul Qiyamah. Ang asal na to ay siyang magpapalayo sa atin sa kadiliman, sa paggawa ng kasalanan, sa paggawa ng mga kajahilan. At ang asal na to ay ipapakita sa atin yung daang matuwid. Okay? Kung maabot natin, umabot ng isang tao ang asal na to, ang gustong iparating, ay maging matagumpay siya dito sa mundo at sa Yawmul Qiyamah. At yun ang rida ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil alam natin, napag-aralan natin sa ibang mga dars, kung gaano kaalaga, kung ano yung darajat ng isang zahid. Okay? Yung isang zahid ay isang tao na baka tinalikuran ng lahat ng mga makamundong bagay. Alam natin yung darajat ng isang zahid. Okay? Khob. Alam din natin kung ano yung darajat ng pagkakaroon ng wara. Yung wara, sabi nila, ay mas mataas pa sa taqwa. Okay, dagdagan pa natin. Alam natin din na yung pagkaroon ng yakin ay may malaking din na darajat. Yung magkaroon ka ng katiyakan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay may mataas na ito na darajat. Ngunit sinabi ng Imam Zain al-Abidin, Sayyidus Sajidin, a'la darajatiz zuhd, ang pinakamataas na darajat ng zuhud, adna darajatil wara, yun ang pinakamababang darajat ng wara. Wa a'la darajatil wara, adna darajatil yakin, ang pinakamababang antas daraja ng wara ay yun ang pinakamataas na pinakamababang antas ng yakin. Yun, wa a'la darajatil yakin, adna darajatir rida, ang pinakamataas na darajat ng yakin ay yung pinakamababang darajat ng rida. Subhanallah. Kung gustuin natin na magkaroon tayo ng ma'rifa sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat mapabilang tayo sa mga taong may rida sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Imam Sadiq alayhi afdalus salati wassalam, inna a'laman nasi billah ardahum biqada'illah. Yung pinaka may maalam, may ma'rifa sa Allah subhanahu wa ta'ala ay silang mga taong mayroong rida sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gustuin natin na marinig ang ating panalangin, masagot ang ating mga kagustuhan dito sa mundo at sa Yawmul Qiyamah, ginagarantisaduan ng Imam Hasan alayhi afdalus salati wassalam ng kanyang dua ay tutuparin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ang kanyang puso ay puno ng rida ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Imam Hasan alayhi afdalus salati wassalam, ana ad-damin, ako ay maggagarantisado, ako ay isang damin, liman la yahjisu fi qalbihi illa ar-rida, ba yung buhay niya, yung puso niya ay doon lang umiikot sa rida ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay yad'u Allah fayastajaba lahu. Kung ano man yung hilingin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, automatic ito ay sasagutin ng Allah subhanahu
wa ta'ala. Inshallah, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay lahat tayo ay mapabilang sa totoong mu'min, makapasok tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inangako, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat, siya nangako sa mga nananampalataya na babae at sa kalalaki, jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ang premyo, kaya ang reward para sa mga tao na to ay isang sabi nila ay paraiso, kung saan yung paraiso na yun ay mayroong, sa ibabaw nito ay mayroong, sa ilalim nito mayroong umagos na ilog. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ridwanun minallahi akbar. At itong mga reward na to ay may mas mataas pa dyan na reward. Yun ang rida ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, ang pinakamalaking gantipala na pwede nating makuha sa Yawmul Qiyamah ay ang rida ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang rida, alam natin yung sifa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay minsan ay khas bizatil muqaddas, mga ito ay natatangi lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon din mga sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala na mushtarak, o pwedeng gamitin sa ibang tao. Halimbawa, ang badi', ito ay sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala na natatangi lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon din mga sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa ng khaliq, ay pwede rin gamitin sa isang tao. Pwede mo sabihin na si fulan ay khaliq. Tulad din ng salitang rida. Itong sifat na rida ay pwede rin gamitin sa Allah subhanahu wa ta'ala at pwede rin gamitin sa isang tao. Kaya makikita natin isa sa mga sifat ng ating a'imma alayhimussalam ay ang rida. Ali ibn Musa rida, ang sifat niya ay rida. Khub. Halimbawa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginamit ang rida, yung pagiging radi niya sa kanyang sarili. Maraming mga ayat na sinabi natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay radiyallahu anhum wa radu'an. Siya ay nalulugod at ang mga tao din ay nalulugod sa kanya. Yun ang isa sa mga sifat na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay isang radi. Ngayon, itong pagiging rada ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon din kabaligtaran. Yun ang kung maging magalit sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng din ng Allah subhanahu wa ta'ala, afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'asal masir. Ang isa bang sumusunod para sa kasiyahan o kaya dugod ng Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng sinumang isinuong ang kanyang sarili sa matinding pot ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang kanlungan ay imperno. Yun ang kabaligtaran ng rida ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya panantilin natin na magkaroon tayo ng rida sa Allah subhanahu wa ta'ala. May isang dua sa dua sahar, nabi niya, Allahumma rabbini bima qasamta li hatta la as'ala ahadan shay'a. Ya Allah, gawin mo akong radi, mayroong pagkalugod sa iyo sa mga bagay na ibinigay mo sa akin, bima qasamta li, hanggat sa hatta la as'ala ahadan shay'an, hanggang sa hindi ako umihiling, nagtatanong o nagko-complain sa iyo ng isang bagay. Ay sa atin, minsan, sinisisi natin yung sarili natin. Minsan tayo nagtatanong sa Allah subhanahu wa ta'ala, bakit ako ginaganito? Ba't maraming mga bala, mga imtihan sa akin? Pero yung isang taong radi, ang lahat ng mga bagay na to ay walang pinagkaiba. Ito ay kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, paano natin masasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa atin? Ang tanong, bago natin itong sagutin, posible ba na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malugod sa atin? Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay a'la, saka ali.
Kahit anong gawin natin, magsalaman tayo ng 1,000 rakat. Deserving ba ito na malugod ang Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ba halimbawa, sa ating klase may mga ustad tayo na masyadong maalam, kahit anumang sabihin natin na sagot, hindi sila nasa-satisfy. How much pa tayo na sa Allah subhanahu wa ta'ala? Magiging radhi ba ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating ginagawa? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sobrang taas ng kanyang makam. Imposible kung ang titingnan natin yung makam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك. Ba yung mga pagsimba namin sa iyo, Ya Allah, ay hindi ito tumugma sa kung ano yung nararapat na pagsimba sa iyo. Yung pagkilala sa iyo, hindi ito tumugma sa karapat-dapat na pagkilala sa iyo. Subhanallah. Paano pa tayo? Yung propeta ang nagsabi, paano pa tayo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? May paraan ba na malugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil isa sa mga para makita natin, maintindihan natin na posible pala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malugod sa atin, ay dapat nating isipin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pinakamataas niyang darajat ay binababa niya ang kanyang expectation. Inaasahan niya tayo na bumalik sa kanya. Binababa niya ang kanyang dahil sa kanyang rahma. Okay? Halimbawa, yung isang tatay na sobrang malaki yung experience niya, marami yung kaalam niya. Pag nakikita niyang anak niya na gumagawa ng simpleng drawing lang, ito ay nasisiyahan yung ama. Pero sa katotohanan, itong mga gawain ng isang bata ay parang huge kumpara sa alam ko. Pero dahil sa binababa ko yung expectation ko sa isang bata, nasisiyahan ako, nalulugod ako sa kunting ginagawa niya. Kahit kunting pagtulong niya sa akin, pagdala halimbawa ng mga gamit, kahit kaya ko naman yung gawin, dahil sa ginagawa niya, ako ay nalulugod. Hindi ko inalimbawa yung Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong sitwasyon. Ang sinasabi ko lang, binababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang expectation sa mga abad niya. Kaya manatiling mayroon tayong pag-asa na pwedeng malugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ano yung mga paraan para maging rida sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ako ay magbumagit ng 5 o 6 na mga instances, mga halimbawa, kung ano yung mga paraan para maging rida sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ang magkaroon ng iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita natin to sa Suratul Mujadila ayat 22. Yun ang una. Pangalawa, ang magkaroon ng itmi'anan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba't sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Dito lamang sa mundo at tayo dapat magkaroon ng itmi'anan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon, tayo magbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala ng nasisiyaan at nakakasiya sa Kanya. Pangatlo, ang magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaroon ng khasya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Surah Bayyinah, ayat 8, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, radiyallahu anhum wa radu'an, dhalika liman khasya rabbah. Pangapat, para maging radi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung infaq, yung pagbibigay. Isa sa mga dahilan para maging radi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat itong pagbibigay ay ito ay isa sa mga
paglilinis, pagdadalisay sa ating mga sarili. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi yu'ta malahu yatazakka. Kung sino man yung magbigay ng kanyang mga yaman, ng mga property, ito ay magbibigay ng dalisay sa kanya. Yatazakka al-mal, o kaya, yun, para dumami, lumaki yung mal ng isang tao. Khob, 5, ang isa sa pagiging rida ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pag-iwas sa mga makamundong mga gawain, yung pagnanasa. Pang-4, pang-6, pagpaparami ng istighfar, paghingi ng kapatawaran, maging magalang at mabuting tao, yung pagigitungo sa ibang tao, sa kapang tao, at pagbibigay ng maraming sadaqah. Sinabi ng Imam Ali alayhi afdalus salatu wassalam, salasatun yubliguna bil abd ridwanallah, para makuha yubaligna o yubaligna, baka yung marriage natin, yung marriage ng isang abd, ang rida ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay siya 3 na to. Una, kasratul istighfar, yung pagpaparami ng istighfar. Wa khafdul janib, yung magiging yung mabuting pagigitungo sa ibang tao. Wa kasratus sadaqa, at yung pagpaparami ng sadaqa. At isa sa pinaka alamat na tayo ay nalulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay itong sinabi ng Imam Ali alayhi afdalus salatu wassalam, alamatu ridallah subhanahu 'anil 'abd radahu bima qada bihi subhanahu lahu wa alayhi. Yung alamat, yung palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa kanyang isang alipin, siya ay mayroong rida, siya ay nalulugod sa mga bagay na ipinasya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano yung takdir sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito pa man ay isang ayon sa kanyang sarili o hindi, siya ay nalulugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nandun tayo sa punto na yun, doon natin masasabi na tayo ay may rida sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano naman yung pabuya sa mga taong may rida sa Allah subhanahu wa ta'ala? Nabanggit natin yung isang aya, yung mukaddima natin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung may mga rida sa Allah subhanahu wa ta'ala, may 3 silang pabuya kaya reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una, subulas salam. Okay, subulas salam. Yung subul ay dural ng sabil. Yung salam, maraming meaning ng salam. Pwede yung salam ay isa sa mga sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede yung salam na yun ay darus salam, yung Jannah. Yung salam na ay salamat o yung sabi nila na protection. Ngayon sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yahdihi billah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Pinapatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nag-aanap ng kanyang magandang lugod, ang kanyang rida. Saan ito pinapatnubayan? Subulas salam. Sa daan na ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa daan na paraiso, sa daan na tayo pinoprotekta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung tayo may rida sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng gawain natin ay tayo pinoprotekta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. Kung tayo ay pinapalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Hindi ko alam kung anong sinasabi nito na pinapalabas, daf o rafa. Okay? Yung sinasabi nito ay raf o kaya dafa. Mga tayo ay pinapakita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaliwanagan. Pang-4, pangatlo, وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah, MashaAllah.
Hindi ba sinasabi natin sa ating 5 times a day na ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kung gusto natin ang siratal mustaqim ay may bigay sa atin, ang sagot doon ay magkaroon tayo ng rida sa Allah subhanahu wa ta'ala. Banggitin natin yung aya ulit. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi'idhni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Punta tayo ngayon sa Fatimah az-Zahra alayha salatu wassalam. Alam natin na isa sa mga sifat o katangian ng Fatimah az-Zahra alayha salatu wassalam ay siya ay radiyatun maradiyah. Subhanallah. Yung aya na radiyallahu anhu wa radu'an ay isa sa mga sifat ng Fatimah az-Zahra alayha salatu wassalam. Ang buong pamumuhay ng Fatima ay may tuturing natin na ito ay nalulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-iral ng Fatima ay may tuturing natin na mujassim, kaya embodiment, dahir ng rida ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang salita, kung ano man yung bagay na nasisiya ng Fatima ay nasisiya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabilang dako naman tayo, kung ano man yung kinagalit ng Fatima ay nagagalit doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo ay magbibigay ng mga ilang misdak, kaya halimbawa patungkol sa rida ng Fatimah az-Zahra alayha salatu wassalam. Una, patungkol sa kasal nila ng Imam Ali alayhi salatu wassalam. Alam natin na walang minuman na pwedeng ipakasal sa Fatima maliban lamang sa Fatima. Ano ba to? Walang ibang tao na pwedeng ipakasal sa Fatima o kaya Ali maliban lamang sa Fatima. Sinabi ng Paigambar, ito, parsifat na. Law lam yukhlaq Ali, lam yakun li Fatimatin kufur. Na walang worthy na pwedeng ipakasal sa Fatima, maliban lang sa Ali alayhi salatu wassalam. Yung oras na ang Imam Ali alayhi salatu wassalam ay nag-propose sa Fatima, ang unang tanong ng Fatima sa kanyang tatay, kung nalulugod ba ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala? Anong sinabi ng propeta? Adinallahu fihi minas sama. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay ng paintulot mula sa kalangitan. Ngumiti ang Fatimah az-Zahra alayha salatu wassalam at sinabi niya, raditu bima radiyallahu bi. Ako ay nalulugod sa mga bagay na kung ano yung pinasya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Subhanallah. Kung ito lang yung tularan natin sa pag-aasawa para sa ating mga anak, mga kapatid, ay unahin muna natin kung siya ba ay nalulugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung tinitingnan natin yung pagmumukha niya, kung saan siya nagmula, kung mayroon man siyang yaman. Alam natin na importante yung mga bagay na to. Pero isa sa pinaka-importante na dapat nating wag kalimutan ay yung tinitingnan natin yung pagkakaroon niya ng akhlaq at yung pagkakaroon niya ng iman. Dahil dito, pumapasok yung rida ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang misdak ng rida ng Fatima, nakikita natin na yung buong buhay ng Fatima ay ginagawa niya ito para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita natin na yung Fatima, yung siya ay gumagawa ng noon, tinapay, para sa kanyang iftar. Para sa kanyang iftar. Siya ay nagpa-fasting. Dahil sa paglugod niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagmamahal niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nung may dumating sa kanya na
Una ay miskin. Ito ay binigyan niya ng pagkain at nagsimula ng mag-fast